Pumalo sa mahigit 48,000 individual ang apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon ayon sa DSWD. Patuloy naman ang mahigpit na panawagan ng mga kinaukulang ahensya sa mga nakatira malapit sa Mount Kanlaon na pairali ng iba yung pag-iingat. Si Cresilyn Catarong sa report. Isang explosive eruption ang naitala sa Bulkang Kanlaon sa Negros Island ditong Martes ng umaga, ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Batay sa tala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD nitong Miyerkules, nasa mahigit 12,000 pamilya o mahigit 48,000 individual ang apektado ng pagputok ng Mount Kanlaon. Sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na ang nasabing bilang ay naitala mula sa 28 barangay sa Region 6 at 7. Mahigit 2,600 pamilya o lagpas 8,300 individual naman ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Dagdag ni Dumlao, mula nang pumutok ang Mount Kanlaon ay nagbabahagi na ng tulong ang ahensya at ito'y nagpapatuloy. Meron na rin po tayong naipamahagi na mahigit 131 million na humanitarian assistance. Again, yan ay pinapaluban nga po ng mga food and non-food items and of course, yung pong financial assistance. Ibinahagi pa ng opisyal na mayroon ng nakapreposisyon na 250,000 family food packs sa Region 6 at Region 7. Nasa mahigit 80,000 naman ang nasa warehouse ng Negros Island. Tiniyak din ng ahensya ang pagkakaloob ng psychosocial first aid sa mga apektado lalo na sa mga bata at ang pagbibigay ng angkop na tulong sa mga matatanda, kababaihan at persons with disabilities o PWDs. And at the same time, tinitiyak din po natin na yung alternative learning activities and play therapies ay naisasagawa rin po doon sa mga bata para maibsan yung pong mga stress, trauma na nararanasan din nila as a result nga po of this continued activities ni Mount Kanlaon. Samantala, patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para mailikas ang mga residente na nakatira sa loob ng permanent danger zone. Napakahalaga po ng buhay. Kung kaya nga po dapat tayo makipag-ugnayan sa ating mga lokal na opisyal, makinig po sa mga abiso ng ating mga ahensya ng pamahalaan na kung kinakailangan pong lumipas ay ating pong isagawa. Una nang nanawagan ang PHIVOLCS sa mga nakatira malapit sa Mount Kanlaon na pairalin ang iba yung pag-iingat. Pakiusap po natin na manatiling alerto at iwasan po nila ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer danger zone. And they have to listen sa advisories coming from their LGUs and of course coming from our office sa PHIVOLCS. Samantala, nananatili ang alert level 3 sa bulkan na nangangahulugang may magmatic unrest o aktibidad na maaaring magdulot ng mas malalakas pang pagsabog. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresilyn Catarong, SMNI News.